Bantay Kalsada. Superradyo DZWB Last Report. Mga kapuso, malungkot na balita po ito. Maagang paalala po muli sa mga kababayan natin, ingat-ingat po tayo sa ating pagmaneho. Meron po hindi kagandahang nangyaring natunghayan dyan si Alan Gato sa bahagi po ng Mandaluyong City at meron pong nasawi sa isang aksidenteng naganap sa lansangan. Alamin natin kung ano po ang detalye niyan. Alan! Nakabulagta pa hanggang sa mga oras na ito yung isang lalaki, no, na sa bandang kanan nito ay yung nakasemplang na kanyang motorsiklo. At sa initial na impormasyon, ito ay self-accident. Ibig sabihin siyang mag-insang bumangga o na aksidente. At ang initial na impormasyon na ibinibigay sa atin ng mga tauhan ng MMDA ay mga na bumangga ito sa puno dito sa may bahagi ng Ortigas Avenue, tapat ng Lasal Green Hills sa Mandaluyong City. May mga dumating na ng mga miyembro naman ng dito, no, ng emergency at chinek nila. Ang sabi, wala ng pulso, hindi na rin humihinga, pero nagsagawa pa rin sila ng CPR na isang standard operating procedure o SOP. Pero talagang wala na raw silang nagawa. At sa mga oras ito nakabulagta pa rin. Mga bandang 2:25 nangyari ito, pero hanggang sa mga oras ito, pasado alas 4:30 na ng umaga ay nandito pa rin itong lalaki na naaksidente. Yung motorsiklo niya nasa may Center Island, katabi, nakasemplang sa tabi ng puno. At pagkatapos yung may helmet naman ito, hindi lang natin alam kung nung maaksidente ito ay nakasuot ng helmet. At tinitignan natin itong lugar, wala namang ibang sasakyan na nakikita tayo na posibleng sangkot dito sa nangyaring aksidente at patuloy pa na nagsasagawa ng pag-imbestiga itong mga tauhan ng Mandaluyong City Police kaugnay dito sa nangyaring aksidente. Ay, Alan, lumalabas parang napakabilis talaga ng pagpapatakbo niya, no? Okay. Alam mo kasi ganitong oras, napakaluwag ditong Ortigas Avenue. Kung galing ka ng EDSA, papunta ka ng San Juan o papunta ka ng Green Hills, maluwag to. Kung susundan natin, mga 2:25, siguradong mas maluwag at masarap magpatakbo ng mabilis. Pero ingat-ingat lang lalo na kung inaantok or hindi kaya yung control sa manibela, di ba? Yun yung posibleng nangyari. Sa ngayon, patuloy pa yung ginagawang pag-imbestiga kaugnay dito sa nangyari ang aksidente. At may mga kamag-anak na rito na talagang, kung may lalarawan mo yung ginagpis ngayon na nararamdaman dito sa nangyaring sinapit dito sa sinapit ng kanilang bahay sa buhay. Ay, Alan, bago kita bitawan, papaulit lang natin, kumusta naman yung daloy ng trapiko dyan sa area na yan? Hindi pa naman nagkakaroon ng pagbibigat ng daloy ng trapiko. Napakaluwag pa nitong kalsada magkabilang direksyon. Papunta ng Green Hills sa papunta ng EDSA, wala pa nagiging problema sa mga oras na ito. Ako sa Alan Gatos ng GMA Superradyo, DZWB, dapat ito. Superradyo DZWB Last Report. Bantay Kalsada. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Yan ang ating mga headlines. Tanggap tayo, Flash Report! Superradyo DZWB Last Report. 180 milyong pisong halaga ng imported na sigarilyo nasabat ng Bureau of Customs. Detalye mula kay Manny Vargas. Manny. Nasa wata ng Bureau of Customs ang panibagong tangka naman na pagpupuslit ng illegal na sigarilyo sa bansa kung saan ay ginagawa ang illegal smuggling na yan o yung smuggling na yan sa dagat. Batay sa impormasyong inilabas ngayong umaga ng kawanihan, nasa tinatayang 3,000 master cases ng illegal na sigarilyo o illicit cigarettes na tinatayang nagkakalaga ng 180 million pesos ang kanilang nasabat nang maharang naman ng isang bulk carrier sa may bahagi ng Celebes Sea. Sa naturang barko ay sa tulong na rin ng Philippine Navy at ng Department of National Defense ay natiktikan ang tangka nito na paglilipat ng ipinagbabawal nitong kargamento sa iba pang mga barko kung saan ay nasabat ito partikular na sa may layong 52 nautical miles kanluran ng Calamansig Port, Sultan Kudarat, kung saan ay inakyat ito ng mga tauhan ng pamahalaan at nakitang wala itong kaukulang dokumento para payagan naman ang pagpasok sa bansa ng mga imported na produkto.
Sa initial inventaryo at assessment ay lumalabas na nagkakahalaga nga ng 180 million pesos ang kontrabando. Ang nasabing barko ay dinala na sa bahagi naman ng Naval Station Romulo Espaldon sa Western Mindanao Naval Command, kung saan ay dumating ito kahapon para naman isailalim sa official inventory at documentation ang kinumpiskang mga kargamento. Kaugnay niyan, sinabi ni Commissioner Ariel Nepomuceno na ang naturang operasyon ay pagpapatunay ng kahalagahan ng mahigpit na kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, partikular na ng militar, gayon din ang mahigpit na kampanya ng gobyerno laban sa pagpigil sa bansa ng mga iligal na produkto. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report! Okay mga kapuso, pwede ho kayo lumaho. Super Radio DZWB Last Report! 4 na tauhan ng Philippine Coast Guard pinatawan ng dismissal without honor kaugnay sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Flash report hatid ni Tuesday New. Tuesday. Babalikan po natin si Tuesday New. SOS Servisyo on the spot. SOS. Balikan po natin, flash report ni Tuesday New. Tuesday. Naglabas na ng desisyon ng Philippine Coast Guard kaugnay ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 noong ika-24 ng Pebrero matapos ang ginawang investigasyon ng Coast Guard Inspector General Internal Affairs Service. Sa resulta ng administrative proceedings, pinatawan ng dismissal without honor ang 4 na enlisted personnel na bumuo sa pre-departure inspection team na kinilalang sina Petty Officer 1 Sabhal Turaini, Petty Officer 3 Khalid Asmawil, Petty Officer 3 Alyazar Muyong at Apprentice Seawoman o ASW Maria Anawi dahil sa kabiguang magsagawa ng independenteng verifikasyon sa aktual na bilang ng mga pasahero at wastong dokumentasyon ng load line markings ng barko. 1 rank demotion naman ang ipinataw kay Petty Officer 3 Jestony Barreto na nagsilbi bilang duty office watch. Ito ay dahil sa kakulangan ng nararapat na pag-iingat at pagganap sa kanyang tungkulin. At 1-year suspension without pay naman ang ipinataw na parusa kina Lieutenant Commander Tristan Hener Herediano at Lieutenant Jason Pagbonokan na nagsilbing Station Commander at Acting Station Commander ng Zamboanga. Inatasan din silang sumailalim sa mandatory retraining hinggil sa wastong pamantayan ng ship inspection, epektibong supervisyon ng PDI teams at pamamahala sa operasyon. Ako si Tuesday Salgunio ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. SOS Servisyo on the spot. SOS. DZWB number 1 sa Mega Manila. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Ewan ko ba, Nay, pero napapansin ko kay Gemma, madalas akong sungitan eh. Di lang simpleng pagsusungit, Nay. Pinagsasalitaan niya ako ng di maganda. Minumura, tsaka nananakit na rin siya. Ang iksi ng pasensya niya sa akin, lalo na pagdating sa pag-aalaga ko sa anak namin. Suma sa puso.